Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, just click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. Lahat tayo umihingi ng dasal. O lahat tayo may hinihinging request prayer. Di ba? At lahat tayo hinihintay natin to. Ang tanong, yung request prayer mo ba o yung hinihiling mo sa Diyos ay alam mo na kung ano yun? Specific ba yan? O baka naman papalit-palit ang gusto mo kaya hindi dumarating yung request prayer mo at hindi ka sinasagot sa mga panalangin mo. Sa kwento ngayon, ayon sa ating banal na simbahang Katoliko, ang gospel ngayon, it's all about Bartimeo. Itong si Bartimeo, ayon sa Biblia, ay isang bulag, guys. Isang bulag. So ngayon, habang nandun sila sa lugar ng Jerusalem, narinig niya na dadaan daw ang ating Panginoong Yesus. Pupunta siya doon sa lugar nila kung saan nandun siya. So dahil doon, itong si Bartimeo, guys, talagang inabangan. Pinaghandahan na darating siya at gusto niyang makausap ang ating Panginoong Yesus, makatawag ng pansin para sa kanyang nire-request. Di ba? Na sana nga ay makakita siya dahil nga bulag siya. Siyempre, di ba? Alam nila, siguro naririnig niya na nagmimilagro ang ating Panginoong Yesus. Kaya, ang turo sa atin dito kay Bartimeo ay kapag may opportunity tayo sa ating buhay, ay kailangan na nating i-grab. Di ba? Lalo na, alam natin sa ating sarili na kaya natin at aasenso tayo at baka yun na nga, di ba? Yun na nga yung hinihintay mong katuparan sa yung nire-request sa ating Panginoong Yesus. Na sana nga, yung hinihiling mo ay matupad na. Di ba? So, nandiyan na, kung babalikan mo ang iyong buhay, di ba? Ano kayang opportunity ang sinayang mo na dapat sana ginarab mo na, pero pinabayaan mo lang. Kaya ngayon, ikaw ay nagsisisi. Di ba? At kung bibigyan ka ulit ng pagkakataon, ano ba talaga ang gusto mong mangyari o yung hinihiling mo sa ating Diyos? So, habang naglalakad ang ating Panginoong Yesus at itong si Bartimeo, naririnig na niya, papalapit na. So, nung marinig na papalapit na sa kanilang lugar, itong si Bartimeo, sumigaw siya. Sabi niya, Jesus, anak ni David, kaawaan mo kami. Kasi marami din siyang kasama. Jesus, kaawaan mo kami. Sabi niya. Kaya yung mga alagad, siyempre, pinagbabawalan siya. Huwag kang maingay dyan. Nakakahiya. Huwag kang sumigaw. Dumadaan ang ating Panginoon. Yung ating guro. Diba? Tawag nila ang guro. Pero, habang lumalapit, na naririnig niya, napapalapit ng ating Panginoong Yesus, ay patuloy siyang sumisigaw. Lalo pang nilakasan ng kanyang sigaw. Kahit na pinagbabawalan na siya ng mga alagad at ng mga taong paligid doon. Diba? Kaya nga, dahil sa kakasigaw niya, nakatawag ng pansin ang ating Panginoong Yesus. Kaya nilapitan niya, diba? Ang sabi niya, at ang sagot niya ng ating Panginoong Yesus, ayon sa Matthew chapter 20 verse 32 to 33. Tumigil si Jesus at tinawag sila at tinanong, ano ang gusto ninyo gawin? Sabi. So, sumagot naman itong si Bartimeo, sabi niya, gusto po namin makakita. Guys, di ba? Talagang direkta ang kanyang hiling. Dahil bulag nga siya, gusto niyang makakita. So dito sa ating buhay, makikita mo, baka ikaw din si Bartimeo, di ba? Na minsan, may mga kontrabida. Kaya nga pinagbabawalan siya, di ba? May mga kontrabida sa ating buhay na may gusto tayong gawin, alam natin na kaya natin at doon tayo aasenso o makakatulong sa ating pamilya
Pero pag may mga kontrabida, sasabihin sa'yo sa buhay natin to, naku, huwag mo nang ituloy yan. Hindi ka magtatagumpay yan. Naku, huwag mo nang ituloy yung mga plano mo. Diba? Hindi mo yung kaya yan. At marami pa mga negative sa mga paligid natin na talagang pipigilan ka. Diba? Siya yung gustong gawin. I-discourage ka. Kaya wag mong pabayaan na i-discourage ka nila. 'Di ba? Sa iyong mga gusto sa buhay, dahil madalas ito yung mga taong pagkaalam nila na hindi na pabor sa kanila. 'Di ba? Ang iyong gagawin ay talagang ihilahin ka pababa. 'Di ba? Dahil kung gusto nila yan at mayroon silang personal na interest at makikinabang sila, sasabihin nila na, sige, ituloy mo yan. Pero kung wala naman, pansarili lang iniisip, sasabihin sa'yo, hindi mo kaya yan. At mabibigo ka lang. Di ba? Pero itong si Bartimeo, di ba? The more na siya inaawat, guys, the more na pinagbabawalan, hindi siya sumuko. Dahil alam niya, yung kanyang problema, ang kasagutan, ay ang ating Panginoong Yesus lang ang makakasagot sa kanyang matagal nang dinarasal na sana nga ay makakita itong si Bartimeo. Di ba? So, ito yung mga pagpapala na sana ay nakamit natin. Baka isang tumbling na lang, guys. O isang hakbang na lang, nasa kanto na lang. Yung biyaya papalapit na pero sumuko ka. Na-discourage ka sa mga taong kumukontra sa iyo, di ba? Na humihila pababa dahil sa kanilang personal na interest. So, huwag po tayong susuko kagaya ni Bartimeo. Hindi ka na magpaligoy-ligoy pa. Di ba? Baka mamaya, wala kang hinihiling sa Diyos. Sa yung gusto mangyari sa buhay. Kaya hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Di ba? Pero itong si Bartimeo, sabi niya, gusto ko pong makakita. At ang dulo ng kwento, binigay nga ang kahilingan ni Bartimeo at nakakita siya. Di ba? Nakakita siya. Answered prayer itong si Bartimeo. At hindi lang doon nagtatapos, guys. Pagkatapos niya makakita ay nagpasalamat siya at sumunod sa ating Panginoong Yesus. So, yun po ang lagi natin iisipin, di ba? O ilagay sa ating mindset, di ba? Na sana, kapag yung biyaya na hinihintay mo at pinagkaloob sa iyo ng Diyos, magpasalamat ka. Di ba? Magpasalamat ka at huwag mong kalimutang sumunod sa ating Panginoong Yesus. Kasi binigyan ka ng biyaya. Di ba? Kasi yung iba, pagka natanggap na, wala na, guys. Maraming guilty sa atin. Na minsan ang tagal mong umihingi ng panalangin, di ba? Sa iyong mga nire-request at pag binigay na, wala na. Hindi ka na nagsisimba, hindi ka na nagdarasal, okay ka na, di ba? Chill na lang. Pero nung wala pa, talagang todo dasal ka. At hindi ka nakakalimutan. Di ba? So baka mawala yung mga grasya na tinanggap mo na sana ay tuloy-tuloy ang pagpapala. Pero dahil pinabayaan mo lang, hindi ka marunong magpasalamat, hindi ka sumunod sa ating Panginoon Jesus, mawawala. Diba? So, yan po ang ating ilagay sa ating isipan. Na kung ano man ang iyong kahilingan, ay direkta mo nang sabihin sa Panginoon. Kung ano man yun, ay tsak yun, ay pagkakaloob sa iyo. Kung makita niya, na kagaya ni Bartimeo, sa kabila ng mga maraming kumukontra, pumipigil. Diba? Para makita ang Panginoong Jesus, marinig. Diba? At makausap ng personal, ay hindi siya nagpapigil. At yun, nagtagumpay nga siya at siya'y nakakita. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa pinansyal. Sabihin mo kasi napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala, ay tsak yun pagkakalob sa iyo ng ating Panginoong Yesus, kagaya ni Bartimeo, na sumampalataya at sumunod sa ating Panginoon Jesus. So tayo po manalangin. Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay.
Hipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Tanggalin niyo po. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Yakapin ng mahigpit para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa pamilyang nasisira na o nagkakagululod. Hipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at ingatan ng pamilya. At mangibabaw ang pagiging mapagmahal at mapagpatawad sa isa't isa. At ganoon din po sa financial na kailangan po namin lahat. Lalo na po, yung mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam. Pinoproblema pa kung paano po nila itatawid ang kanilang pamilya. Lalo na po, yung mga apektado ng nakaraang bagyo, lalo na sa Kapikulan at ibang parte po ng aming bansa. Naway tulungan niyo po makabangon ulit. Alagaan niyo po sila at lalo pang manampalataya sa inyo. Huwag mawalan ng pag-asa. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. So ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and Amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.